privacy natin. Pwede mo naman direktahin na kausapin na, you know, I have a problem with you. Medyo off yung language mo. Pero sasabihin mo dyan, ang ilalagay mo pa, the worst part about betrayal is it doesn't come from your enemies. It comes from your friends. Tapos ikikita mo na, ay, nakita niya na, i-delete ko na. Bakit hindi niyo sabihin? Be honest with how and what you feel. And social media is not an alternative to human connections. Social media is not an alternative to personal relationship. When you love, say it to someone directly to him, I love you. When you're mad at someone, you tell that someone, I'm mad. Huwag niyong gawin ang social media na outlet sa mga nararamdaman yung kayo lang naman ang nakakaintindi. Thank you. Thank you po. Maraming salamat. Next question please for Sir Billy. Sige po, ma'am. Oo. Diyos ko. Magmimisa na ako nito, Father. Father Kevin, okay. Good afternoon. Yes po. I'm Nes Santiago from the Diocese of Limanan. What can you advise to content creators or vloggers na minsan ginagamit ang simbahan para maging viral? Example, dun sa amin may nagdinong sa kasal, nag-TikTok siya habang processional. And the other one, recently, may isang vlogger, actually may nag-send lang sa amin na ginamit niya yung church vicinity na naglagay siya ng yung condom hunt. And masyadong scandalous. Tapos yung ginawa nung isang PC member namin na attorney, kinol niya yung attention ng vlogger. So dinilit niya naman, sabi niya, hindi ako natatakot sa tao, pero may takot ako sa Diyos. And another post niya, sabi niya, dinilit na nga, tapos binabash pa. So pinapalabas niya na parang binash siya ng simbahan, pero actually kinokorek lang siya. So yan po. Thank you very much. Alam nyo, mayroon namang tulang social media. May tinatawag tayong community regulations, lalo na sa TikTok, napaka-stricto sila. We have the power to report. I-report po ninyo. Pag offensive ang isang i-report nyo agad. Ang problema kasi sa atin, magko-comment tayo, pero hindi naman natin nire-report. I-report natin yung account na feeling natin offensive para si Meta mismo nakikita ang daming report. Isususpend niya yung account na yon para matuto. Pag may mali, call them out. Huwag yung, pabayaan papansin niyan. Hindi. Sometimes ang pabaya isa now doesn't help. Sometimes you have to call them out. Sabihin mo, mali to, offensive to, nakaka-insulto So yun lang naman yung gagawin natin. And kung kilala nyo yung tao, go directly to that person. Kausapin, lalo na kung kaibigan, kapamilya, kaklase. Kasi minsan, pangit din naman na kino-call out ka ng isang kaibigan sa social media. Mas gusto kong sinasabihan ako in person, bakla, bako daw magayon sa content mo kasubago. Mas na-appreciate mo yon. Okay na. Thank you so much. Okay, next question please for Sir Billy. Ayan, go ahead. More of our participants. So, my question po is, what are your tips, aside from the lecture kanina, to spread more positive content sa mga may experience na sa content creating? Keep on sharing, keep on posting. Ganun naman talaga yun eh. Yun lang naman yung sikreto nyon. Kasi sa iba, ang problema sa iba, ma-post na Lunes, masunod na post, Domingo na. Tapos sabi nila, natadaw maluyaw ng engagement ko. Ano iyan? Kareha na dahing tindang kakanon. Diba? Consistency is the key. A simple good morning, a simple hello, good night, how are you? Importante yan. Okay. And is it also okay to create two different contents in a good way to attract more audience or to make the audience happy po? Wala namang limitation as to what content ang gagawin mo. Basta ako lang ang sinasabi ko, yung content na yun, ikaw yun. Para hindi ka napapagod. Kasi ikaw yun. Thank you po. Thank you so much. Last 3 questions for Sir Billy. Just Go ko last ahead. 3 pa. Oo. Meron pa po ba? Ayan. Sige, si Sir. Hi, sir. Yes po.
from Diocese of Verac po. Just a personal question regarding dun sa mga videos mo. How do you manage your content? Is it plan ahead or on the spot gagawin mo yung Oo. content? Ako kasi maliban po sa pagsa-social media, marami din po akong ginagampan ng tungkulin sa buhay. Isa akong pamilyadong tao pero wala akong asawa at anak. I mean is, alam nyo na. Then, trabaho. Ang ginagawa ko, whenever I have extra time, gumagawa na ako ng maraming contents para hindi ako nauubusan. So pag dumating man yung araw na masyado akong occupied by my work, may ipopost pa rin ako. Pero pag ang nakikita nyo, ang pinupost ko lang dyan ay mga salawikain, naubusan na si bakla ng content niyan. Kaya ang importante lang is the frequency. Dapat hindi ka nawawala sa algorithm. Kasi ang ginagawa ni Meta, kapag hindi consistent ang posting mo, ilalagay ka sa ilalim. Kasi may mga, for example, ikaw, sir, may finalo kang 5. Yung 4, active. Yung isa, hindi. Yung 4 lang ang lalabas sa algorithm mo. So mahalaga yung frequency, consistency when it comes to social media. Thank you so much. Last 2 questions para kay Sir Billy. Go ahead. Go, ma'am. Hi po, Sir Billy. I'm Eliza po from St. Dominic. So, ano lang po, kung ano lang po ang masasabi mo about dun sa slide mo po about sa validation and ego po. Kasi, yung posting po bagay, yung kaninang nabanggit mo about sa nagpo-post ka for validation and feeding your own ego po kahit there's someone na didn't know about what you are posting. Di ba po? Yun lang po. Ano pong masasabi mo about po doon? It's you, ano kasi, it's normal to us na gusto natin ng validation and appreciation. Remember, pag ikaw may ginawa na mabuti, tapos hindi ka na-appreciate ng boss mo, you feel bad. Pero alam mo naman na obligasyon mong gawin yon. Because we need validation. Ang ganda mo. Ang ganda ng sinabi mo. Ang galing-galing mo. These are validation. Feeling natin, tama yung ginagawa ko. And ang social media, chine-check natin yan sa comments. For example, feeling mo ganda-gandahan ka ngayon. Bago kang riban, tapos mag-story ka, Instagram and Facebook. After 30 minutes, titingnan mo yung views. 2 lang, yung nag-views, yung nag-riban pa sa'yo, walang comment, i-delete mo siya. Kasi feeling mo hindi relevant yung post mo. Pero kung nag-post ka, ang dami nang nagsabi na, ay, ang ganda ng hair mo, kaninong salon yan? Feeling mo, ambassadors of goodwill ka. So, it's a matter of feeding your ego through validation na nakukuha sa social media. Okay naman po yung validation na nakukuha sa social media, pero wala pa rin tatalo sa validation na ibibigay mo sa sarili mo. Never expect anybody to validate you. You should validate yourself first. Maraming salamat. Last question for Sir Billy. Let's go. Communicators of Hope. Last question para kay Sir Billy. Go ahead. Sino po ang huling magtatanong sa ating 4th Cat Talk speaker, Mr. Billy Balin? Meron pa po bang magtatanong? Or we will be wrapping our Q&A? Sino ditong nagfa-follow kay Sir Billy? Makitaas ang kamay. Ayan. Palakpakan natin si Sir Billy, ladies and gentlemen. Maraming salamat, Sir Bill. We will now be giving our certificate of appreciation and our tokens para sa iyo. Maraming salamat po. I know you're very busy, but you're here with us for the first ever Bicol Catholic Media Convention. Once again, ladies and gentlemen, isang malakas na palakpakan for Mr. Billy Balin. And again, to award our certificate of appreciation, we have Father Kevin Fonache. Sa giraray po,
Diyos Mabalos, Mr. Billy Balin. Palakpakan po natin, Sir Billy. Thank you so much.